Samantala, malungkot naman ang naging karanasan ng ating mga kababayan na hinagupit ng bagyong Yolanda. At nasaksihan po yan ng aming kasamang si George Bandola. Narito po ang kanyang report. Nakapanlulumo ang larawang iniwan ni Yolanda sa probinsya ng Leyte mula sa mga dalampasigang hinampas ng malalaking alon sa kasagsagan ng bagyo. Iwan ito ng larawan ng mga nalunod na tao, kasama ng mga basurang inanod mula sa Alimasag Island at iba pang isla ng Tacloban. Nakapanghihina ang makita ang mga labi ng mga kababayan nating hindi nakaligtas sa lupit na dala ni Yolanda. Sa mismong daanan mula sa sentro ng lungsod, hindi bababa sa 200 labi rin ng mga nalunod o nasawi dulot ng bagyo ang nananatili sa kalye. Mayroong 10 hanggang 20 metro ang layo, makikita ang hilera ng mga labi ng mga nasawi na nakatakip ng tela, yero, tolda, kumot, kutsyon o kung hindi man ay talagang walang takip. Tila ba hindi ito pansin ng ating mga kababayan, subalit maging sila ay walang magawa dahil inuuna mga sarili para makaligtas sa perwisyong dinala ni Yolanda. Napakarami ng tao sa mga kalye. Marami nga sa mga ito, ninanakaw na lamang ang mga naiiwang pang supply o gamit mula sa mga establishmento sa kalye. Sabi ng NDRRMC, pinakamatinding tinamaan ng barangay Sagkahan sa Tacloban at barangay San Jose. Bukod sa napakaraming residente nitong naapektuhan, halos yari lahat sa light materials sa mga bahay. Hindi birong napakaraming kabuhayan din ang winasak ng bagyo. Maging ang simbahan na sa gisanalig ng sambayanan, winasak din ni Yolanda. Ilang araw na ring walang kuryente, walang tubig, walang maayos sa transportasyon at walang komunikasyon sa Tacloban. Dahil sa mga serye naman ng looting o nakawan at girian, pinag-iisipan na ngayon ng Pangulong Aquino ang pagta-take over ng national government sa pamamagitan ng paglalagay sa Leyte sa ilalim ng state of emergency o state of martial rule. Ito ay para may balik lamang ang law and order na tila nawala dahil na rin sa tila kawalan ng pag-asa ng mga nasalanta. Habang hindi na nalaman ng tao yun, so hindi nadala mo dito tapos madala mo sa mga barangay. This afternoon, mga barangay na magdi-distribute tayo ng NFA rice. No? Yung NFA rice has about, yung warehouse here has 114,000 sacks. Okay, that's good for pakidivide na lang. No? Pero ang consumption ng mga kababayan natin, 114 kilos per annum. Divide mo by 12. O yun yung per month. O di halos ano na yun, by 10 na lang eh. 11.4 kilos per month. Mga bahala ka naman compute. Sir, basta nandyan, may 3 million mahigit within the areas affected na sacks of rice. At 50 kilos. Well, nung sinabi nga yung looting, no, pinag-iisipan natin yan, since state of emergency, martial law, meron rin provision doon sa batas na talaga ng NDRRMC. It's may number para eksakto na tayo. Republic Act 10121. No? Pag ineffective na yung or unable to perform yung function sa LGU, pwede i-take over ng national government. Nire-recommenda ng NDRRMC. No? At yun ang apela sa atin ng LGU na Tacloban. Pero just in case ituloy nila yung recommendation nila, meron ba tayong nakikita kung sino mag-take charge dito sa Tacloban? Well, tatalaga natin lahat ng departamento. No? Yung meron dapat nakatalaga para sa energy, may nakatalaga para sa communications, may nakatalaga para sa yung manigurado na yung, hindi ba, tatrabaho tayo para ating barangay. Functional yung barangay. No? So lahat yan, no? DSWD, DOH, etc. Magkakapadala bawat departamento ng kaukulang tao para yung sila magmando ng lahat ng nangyari. Tapos DILG ang magiging overall na supervisory. Until such time na mag-report ulit yung mga tao ng Tacloban City Government, for instance. No? Pag pwede nang ibalik sa kanila yung tungkulin, responsibilidad, na-regain nila yung ability nila to run the city, syempre babalik natin sa kanila. Mula sa Leyte, kasama si Danny Mateo para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.